Mapagpalang araw po sa lahat ng makakita ng video na ito. Gagawa po ako ng video para masagot po yung mga katanungan ng iba nating mga kapatiran. At ito po ay tanong ko rin po dati at nasagot po ito doon sa pag-aaral namin sa Bible School, kaya gusto ko po itong ituro sa mga baguhan po natin ng mga kapatiran. Ang tanong po ay saan po ba napunta ang Panginoong Hesus nung siya po ay nailibing, kasi 3 araw at 3 gabi po siya doon sa libingan. Saan po siya napunta? Doon lang ba siya o may pinuntahan pa siyang iba? So sasagutin po natin ito sa pamamagitan po ng Biblia. At sa tulong ng chart na ito ay mas madali itong maunawaan, lalong lalo na po sa mga baguhan ko na mga kapatiran. Sagutin na po natin. Ang sagot po ay nung namatay po ang Panginoon, nasa 33 years old na po siya noon, kasi 30 po siya nung umpisang mag preach, at nasa 33 po, 3 taon umahigit ang pag-preach niya, saka siya hinuli para ipako sa cross. At nung naipako po siya ay namatay po siya ng bandang hapon na, kasi umaga po siya dinala doon sa Golgotha, doon sa pagpapakuan sa kanya. Umabot pa po ng 9th hour, sa 9th hour, kasi nakasulat dito sa Matthew 27 verse 46. And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? That is to say, my God, why hast thou forsaken me? At sa verse 50, sabi ng Panginoong Hesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. So talagang namatay na po siya sa verse 50. At base dito sa mga next verses, ang sunod na nangyari ay mababasa po natin na pagkatapos po siyang mamatay ay nagkaroon po ng earthquake. Sa verse 51, and behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to bottom, and the earth did quake, and the rock rent. So ibig sabihin, talagang nung namatay ang Panginoon ay namatay po ang kanyang physical na katawan, pero yung kanyang espiritu ay may pinuntahan na iba. Yun po ay nasa ilalim ng lupa, nasa lower parts of the earth. Kasi ito po ay dinitalye mismo ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 10. Doon talaga dinitalye ng Panginoong Hesus na bago po siya umakyat sa langit ay bumaba muna sa lower parts of the earth para puntahan yung mga nasa hell at nasa paradise. So sa Ephesians chapter 4 verse 8, sabi ng ating apostol na si Apostol Pablo, wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captive and give gifts unto men. Sa verse 9, and that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth. So bago po daw na-ascend ang Panginoon para dalhin yung mga captive doon sa langit, ay bumaba muna sa lower parts of the earth. Yun po ay nasa paradise at sa hell. At sabi sa verse 10, and he that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. So kasama po ng Panginoon ang mga
Old Testament saints na sinama niya doon sa God's throne sa heaven, sabi sa verse 10 ng Ephesians chapter 4. Yun po ang nangyari sa kanyang 3 araw. Pero explain po natin ang nangyari doon sa hell at saka sa paradise. Sabi ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 3 verse 19, nag-preach po ang Panginoong Hesus doon sa prison. Doon po nag-preach ang ating Panginoon sa mga nasa hell po at sa nasa paradise. Sabi niya sa chapter 3, 1 Peter chapter 3 verse 19, and by which also he went and preached unto the spirits in prison. So ito po yun, pumunta po ang Panginoon nung siya po ay namatay, pumunta siya dito sa hell para mag-preach. Kung ano po yung na-preach niya, hindi na po sinabi, pero nag-preach siya dito, at pagkatapos siya mag-preach dito, pumunta siya dito sa Old Testament saints dahil sa paradise, dahil nandun yung mga Old Testament saints na mga obedience sa law, sa mga commandments, dito napunta sa paradise. Mga disobedience naman dito sa hell napunta. So ang dalawang ito ay mayroong malaking gulf na walang makakatawid. Kung dito ka na sa hell napunta, ay hindi ka na makapunta sa paradise. Yun po ang nakasabi sa Luke chapter 16 verse 19 to 31, na si Lazaro nasa paradise at ang rich man nasa hell. At sinabihan ni rich man si Lazaro, na sinabihan ni rich man si Abraham na papuntahin mo dito si Lazaro, bigyan kami ng tubig kahit ikuan lang sa kanyang daliri. Pero sabi ni Abraham, hindi pwede, walang makakatawid niyan kasi malaki yung gulf, walang makakatawid kasi mahirap tawirin, kaya walang makakatawid. Pero nung pumunta po ang Panginoong Hesus doon, siya po ay nakatawid dito sa from hell to paradise para kunin yung Old Testament saints at dalhin doon sa heaven. At ngayon po nasa heaven na po sila, kaya may tao na po doon sa God's throne sa heaven. Mayroon na pong mga nauna na mga Old Testament saints doon, at yun po ay nakasulat sa Luke chapter 22 verse 69. So klarong-klaro po na ang Panginoong Hesus po ang nagdala doon sa God's throne, kasi siya lamang po ang way and truth and life. So John chapter 14 verse 6, siya po ang way ng mga Old Testament saints. Siya rin po ang way ng mga New Testament saints, kasi yun po ang gagawin din po ng Panginoon sa kanyang second coming. Kukunin niya yung mga New Testament saints at yung tribulation saints sa kanyang second coming. At pagkatapos po niyang i-resurrect yung mga New Testament saints at ang Great Tribulation saints, magro-roll po siya sa millennial reign kasama ng mga saints, at pagkatapos po ng 1,000 years, dadalhin niya na po tayong lahat doon sa heaven, sa eternity, sa new heaven and new earth. Pero yung mga nasa hell naman na galing dito sa Old Testament, ay patuloy po silang nasa hell. Yun po ay magpapatuloy hanggang sa Great White Throne Judgment. So naghihirap na po yung mga tao doon sa hell. Kung babasahin po natin yung Luke 16, naghihirap na po talaga doon yung rich man at ang mga hindi mananampalataya ni Kristo, doon sila napunta sa hell. Simula nung namatay po ang Panginoong Hesus, yung mga hindi mananampalataya ay napunta sa hell. At yung mga nasa Great Tribulation, kung sakali na hindi po sila maligtas sa Great Tribulation, mapupunta rin po sa hell. At yung mga nasa millennium na hindi maliligtas, mapupunta rin po sa hell. At sabi ng Panginoong Hesus, tatawagin niya po ito lahat doon sa
Great White Throne Judgment. Nakasulat po diyan sa John chapter 5 verse 28. Lahat na po ng mga hindi ligtas ay tatawagin na po ng Panginoon. Siya rin po ang tatawag, kasi dito sa sa John chapter 5 verse 28 and 29, marvel not at this, for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice, and sa verse 29, and shall comfort they that have done good unto the resurrection, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. So dito yung mga gumawa na mabuti dito sa millennium ay mapupunta pa dito sa heaven, kasi sa White Throne Judgment siya i-judge. Pero ang may gumawa ng evil ay sa Lake of Fire na po sila pupunta. At kung babasahin po natin yung Revelation chapter 20 verse 4 to 15, yung mga hindi na nasulat sa libro ng buhay ang kanilang pangalan ay tatapon sa Lake of Fire. Yun po ang final destination nila, Lake of Fire. So mas malalong mahirap po ang Lake of Fire kumpara sa hell na naranasan ng mga taong hindi ligtas ngayon. Kaya ang mabuting gawin para ikaw po ay hindi makaranas ng hell at Lake of Fire ngayong buhay ka pa, siguraduhin mo na yung kaligtasan. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus ng totoong totoo na siya ay namatay, na ilibing, nabuhay muli sa ikatatlong araw. Kung panampalatayaan mo yun ng buong puso, ang sabi po sa Romans chapter 10 verse 9 ay magkakaroon ka ng kaligtasan at hindi ka mapupunta sa hell, kundi masasama ka ngayon sa New Testament rapture, sa pre-trib rapture. Yun po kasi ang inihintay ng lahat ng mga mananampalataya simula nung namatay ang Panginoong Hesus hanggang ngayon 2025. Yun po ang inihintay lahat ng mga ligtas, kasi sabi doon sa Thessalonians sa 1 chapter 4 verse 13 to 18, lahat ng mga namatay galing sa Panginoong Hesus papunta ngayon ay bubuhayan ng Panginoon, at ang sunod yung mga buhay na madatnan niya, yun yung ira-rapture niya sa pre-trib rapture. Kaya yun po ang talagang inihintay ng totoong mananampalataya ni Kristo, yung pre-trib rapture. At pag natapos po ang pre-trib rapture, ang sunod niyang kukunin ay yung mga tribulation saints na maliligtas sa Great Tribulation. Yun po ay nakasulat sa Matthew 24 verse 30 to 31. So marami po ang mga verses na hindi ko po naisulat. Kulang po ito, pero sana po ito ay magiging blessing sa mga kapatiran po natin. At kung sakaling matanong po tayo, mayroon po tayong isasagot, kasi yun po ang dapat natin gawin, na mag-aral po tayo, mag-grow po tayo, para yung susunod sa atin ng mga kabatiran ay mag-grow din sila pag nasagot yung mga katanungan nila. So tayo po mga nauna, gagamitin po tayo ng Panginoon para sagutin yung mga katanungan ng mga baguhan po natin ng mga mananampalataya. So sana po naunawaan na ang ginawa po ng Panginoong Hesus doon sa 3 days and 3 nights niya, ito po ang patunay na si Kristo po ay Diyos. Before pa lang mangyari ang ito, 4,000 years from Adam to Jesus Christ, siya po ang nagdala ng mga Old Testament sins sa langit, yung mga naligtas sa loob ng 4,000 years. At itong 2,000 years na sa New Testament, siya rin po ang magdadala sa rapture. At sa mga Great Tribulation,